Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Nang malaman ni Blake na may planong pakasalan ng Tito Marco niya ang social climber nitong batang-batang personal trainer na nobya, ay to the rescue agad siya para ilayo ang babae dito. He will do everything to protect his uncle from her, kahit na ipain pa ang sarili dito. But everything changed when he met her, and she turns his world upside down. Magandang araw sa lahat na masugid na tagapakinig ng mga kwento ni Angelina. Isa na namang panibagong kwento ang ibabahagi ko sa inyo na tiyak na magbibigay ng aral, kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, pakilike ng ating video, pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. Kanina pa balisa si Kiara after ng meeting nila ng mga fitness instructors. Kalahati ng team nila hindi pa rin kumukota sa budget nila at isa na siya doon. Month end na naman. Nangangarag na naman siya kung papaano niya imi-meet ang target budget niya for the month. Meron pa siyang 1 week para makahanap ng client na kukuha sa kanya ng personal training project. Kulang pa siya ng 24K to meet the 75K budget para sa buwan na to. Lately, nahihirapan siya sa sales. Kumpara dati na lagi siyang kota kaagad kahit pasimula pa lang ng buwan dahil maraming mga enrollees noon. Bumaba ang bilang ng mga membership ng Crunch Fitness for the couple of months dahil sa bagong tayong branch ng Gold's Gym na malapit sa pinagtatrabahuhan niya. Ang mga ibang pioneer na member, nagsialisa na rin dahil mas mababa ang monthly dues ng kalabang gym at mas maganda ang mga promo nito sa mga bagong miyembro. Meron din itong mga free group classes na part ng monthly dues nila. Nagsilipatan na rin ang ibang group instructors at personal trainers nila dahil sa pressure sa budget, at yung mga iba naman napilitang umalis dahil hindi nakakakota ang mga ito sa loob ng 3 buwan. Ito ang isa sa mga rules ng gym. Kung hindi bumudget ng 3 sunod-sunod na buwan, kailangan mag-resign ang mga ito. Ito rin ang isa sa mga rules ng gym na sa tingin niya unfair, pero nakikipagtrabaho lang siya at wala siyang karapatan na magreklamo. Dahil sa simula pa lang, alam na nila ito. Isa ito sa rule ng gym. Kakaunting percentage lang ng package ang nakukuha nila every session. Mas malaki ang kubra ng gym kaysa sa kanila. Kung ma-expire ang package ng kliyente, wala silang makukuha sa personal trainer. Ngayong buwan na to siya nahirapan sa kanyang budget, lalo na't nasa second level na siya ng sales budget niya, na tumataas ng 25K. Kung dati 50K, ngayon ay 75K na ang kailangan niyang sales in terms of package para kumota siya. Kinailangan niyang lumiban ng 1 linggo dahil sa nagkasakit at nagkatrangkaso siya, marahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Kaya ngayon, behind siya sa sales. Kailangan niyang bumudget dahil may nanay siyang naggagamot at nag-aaral na kapatid. Siyang bumubuhay at inaasahan ng kanyang pamilya. Maswerte pa rin siya kahit papano. Dahil kahit college undergraduate siya, tinanggap pa rin siya ng manager nila dahil sa potensyal niya sa sales. Nakala una naging kaibigan na niya. Hey Kia, kanina ka patulala dyan sa assessment table. Puna ng kaibigan niyang si Naomi. Nakasalukuyang kagagaling lang sa reception para sa last sales nito para kumota. Iniisip ko lang yung budget ko this month. Kulang pa anya dito. Kayang-kaya mo yan, friend. Meron ka pang 1 linggo para makahanap ng client na kukuha ng package sa'yo. Pampalakas loob nito sa kanya. Ako naman ay sinuwerte lang dahil yung pamilya ng client ko ni-refer sa akin para kumuha ng session. Kaya ang laking pasalamat ko talaga kay Sir Meliton.
Happy for you, Naomi. At least wala ka nang aalalahanin pa this month. Aniya dito. Thank you. Tara na. Eat out tayo now. Habang wala ka pang nakaschedule na client. Anyaya ng kaibigan. Friend, may baon kasi ako eh. Kahit kasi ang budget ko ngayon. Sa pantry na lang ako kakain. Aniya. Ikaw lang ata ang alam kong instructor na nagbabaon dito. Daig mo pang pamilyadong tao kung kumayod at magtipid sa sarili. Treat yourself naman pag minsan. Pangungumbinsin ito sa kanya. May pinagagastusan kasi ako, Naomi. Pasensya na ha, Aniya. Okay, try to lessen up a little bit. Anito sa kanya. Sabay paalam kasama ang ibang instructors na naghihintay dito sa labas. Kahit na matagal na niya itong kaibigan, discreet pa rin siya sa pinagdadaanan sa buhay. Dahil binavalue niya ang kanyang personal privacy. Hindi nito maintindihan ang kalagayan niya dahil may kaya ito sa buhay. At habang wala pa ang petisyon nito sa Amerika, dito muna ito nagtatrabaho. Kinuha niya ang baon sa locker at tinungo ang mini pantry ng mga service attendant para doon kumain. Inilagay ang baong pagkain sa microwave. Nangamoy daing at utot ang pantry at naamoy ng mga members na nasa lunch area yon. Naririnig niya ang reklamo ng mga ito. Hindi na lamang niya yun pinansin. Pinagpatuloy niya ang pagkain sa baon. Nang pasukin siya ng maarteng receptionist. Ano ba naman kasi yan, Kiara? Nakasimangot na reklamo ni Myla. Nakakahiya sa mga members natin. Nangangamoy mabaho at utot ang baon mo. Next time, choose what you eat ha. Nasa gym ka ng mayayaman, dear. Naka-ismid itong tinalikuran siya. At habang palabas ng pantry, nag-spray ito ng air freshener. Hindi na niya ito masyadong pinansin dahil gutom na siya. Pagkatapos kumain, nagsipilyo muna siya ng ngipin at nagpabango dahil may kliyente siyang nakaschedule at tuturuan. Sir Marco, mag-cardio workout po muna tayo for 30 minutes. Then 20 minutes weights po tayo. Then stretching, aniya sa kliyente na malapit sa kanya. Nagtungo na ito sa treadmill at inadjust ni Kiara ang speed at power ng treadmill. Tinapos nilang 1 oras session ito at in-stretch niya ito pagkatapos. Masaya itong kakwintuhan, kaya hindi niya namalaya na tapos na ang 1 oras na session nila. 2 taon na niyang kliyente ito. Simula na maging personal trainer siya nito, nag-improve ang health condition nito dahil malaking timbangan na bawas dito. From size XL, ngayon, medium na lang ito. Sa edad na 50 nito, lalo itong bumatang tignan. Simula nang mag-lose ito ng weight, mas nag-gain ito ng self-confidence. Na-achieve nila ang goal nito dahil sa discipline at sa program na ginagawa niya para dito. Nakatulong din sa kanya ang kurso na nursing upang matulungan ito. Malaking achievement para sa kanya pag nakikita niyang na-achieve nila ang goal ng kanyang mga kliyente. Lalo na rin pag nakikita niya na nadadagdagan ng self-confidence ng mga ito. Sa taas niyang 5'4", balingkinita ng katawan, di aakalain ng iba na isa siya sa mga strict na personal trainer. She's professional in terms of work. Ilang beses na rin siyang nakatanggap ng indecent proposal sa mga mayayamang members. Pero kahit mahirap ang kalagayan niya, hindi niya ibababa ang moralidad para dungisan ang puri niya na siyang may pagmamalaki niya sa magiging asawa. Napaka-traditional niya sa pananaw na yun. Pagkatapos ng huling session niya, naglagi pa siya sa gym para mahabol ang 25K na kulang pa niya. Ngunit walang masyadong nag-gym ng araw na yun dahil sa Easter at halos nakabakasyon ng mga members at naka-freeze ang mga membership ng mga ito. Kung sakali ito ang unang month na hindi siya babudget, pero may ilang araw pa naman siyang natitira. Siya at ang ina ang bumubuhay sa kanyang pamilya. Dahil bata pa lang siya, wala na siyang nakagis ng ama at walang binanggit ang ina kung sino at nasa ng ama niya. Tuwing tinatanong niya ito, tahimik lang ito at ayaw nitong pag-usapan ng kanyang ama. Pumapasok na kasambahay ang ina sa bayan at lingguhan ng uwian dahil malayo-layo ang lugar nila. Ginagalang niya ang desisyon nito dahil kung mahal sila nito, hindi ganito ang buhay nila ngayon. At hindi kahit kalabaw ang ina dahil sa hirap ng buhay. Ang alam lang niya, pinabayaan sila nito. Tito Marco, sorry I can't go to the gym next month.
Besides, I have my own personal gym in my place. Sagot ni Blake. Bihis na bihis ito at mukhang aakyat ng ligaw sa bihis. Simula nang mag-gym ito, bumata ang itsura nito at conscious na ito sa mga kinakain. Hindi tulad ng dati, naging pabaya ito sa katawan. Pagbalik ko, you should come with me, ha? You can meet a lot of girls there. Di ka na bumabata. At give yourself a break naman from work. Look at you, wala ka ng personal life. Trabaho at bahay ka na lang. Nag-aalala ng tatay at nanay mo sa'yo. After your breakup with Cindy, you haven't dated anyone. And you became workaholic, iho. Nag-aalalang sabi nito sa kanya. Alam kong baliw ka talaga sa babaeng yun. Pero iniwan ka niya over her career and to your personal trainer friend, Ron. Oras na para mag-move on ka at makilala ang maraming babae, iho. It's been few years now, but I haven't seen you going out and dating. Siya pa rin ba hanggang ngayon? Halika na dito. Huwag na natin pag-usapan yung si Cindy. Nakamove on na ako sa pagtataksil niya. It just happened that we opened another warehouse in Cebu. That's why I'm freaking busy and I need to travel a lot. You need to relax once in a while, iho. You have your managers naman. You can designate the jobs to them and you can just supervise them. Pagmamay-ari mo ang kumpanya, iho. Magkaroon ka naman ng buhay. Look at your younger brother, Renz. Having the time of his life traveling and womanizing. Ngisi nito sa kanya. I did not say that you should be like him, but at least enjoy life naman, iho. Don't be like me. That I focus on my life in the business, that I forgot I have my personal life. And lately ko lang napagtanto na kailangan kong may makatuwang sa buhay na magmamahal sa akin. Madamdaming saad nito. I'm not in view with him, tito. Knowing Renz, pag nagsawa na siya, uuwi agad yun dito. At may iba na naman trip. Aniya, sa spoiled brat niyang kapatid. Besides, tito, I'm not looking for a girlfriend naman. I don't need one, Aniya. Sinusubukan at nararanasan ni Renz ang lahat at hindi niya pinalalampas. Hindi katulad mo. Mahilig siyang maglakbay at ituloy ang kanyang pangarap. Nasa iyo na ang lahat ngunit hindi mo naman ini-enjoy ang iyong buhay. Dapat pong mahanap ang iyong sariling kaligayahan sa labas ng trabaho, iho. Laging tandaan, YOLO. I know, tito. I just want to focus first with our newly opened warehouse in Cebu. Then everything will follow. Pinadala ka ba ni na mama at papa para sermonan ako? Of course not, iho. I'm just concerned about you. Sinasayang mo lang naman kasi ang lahi natin. Sabik na kami magkaapo sa'yo. Nangingiting sabi nito sa kanya. Napangiti at napakamot siya ng ulo sa kakulitan nito. Napaka-close nito sa kanya. Ito ang kaisa-isang kapatid ng daddy niya. Napakakulat modern nito kumpara sa daddy niya na napaka-tradisyonal at strict. Ito palagi ang kakampi at defender niya sa pamilya simula pagkabata. Let me guess, tito. May gusto ka kaya nandito ka, no? Lumapad ang ngiti nito. Parang gano'n na nga. Pero I want to preach you as well. Dahil hindi mo daw sinupot sa blind date yung anak ng best friend ng mommy mo. Anito. Siguradong makakatikim ka ng naging pag nakita kayo ni Ate Elizabeth. Babala nito sa kanya. Umupo siya sa sofa at nagsali ng wine sa wine glass niya. Spill it out, tito, aniya. Anong sadya mo aside sa sermon? Biro niya dito. I'm planning to propose to my girlfriend, but I need your help to execute it, iho. I need a good excuse para hindi siya makatunog. Oh, muntik na niyang ibuga ang wine sa bibig. Did I heard it right? Ito ba isang uri ng biro? May girlfriend ka talaga? Kailan pa? Saan kayo nagkakilala? How come I haven't heard anything about her? Is this sign of a whirlwind romance, tito? Hindi makapaniwalang tanong niya dito. He's already 50 years old, but looks younger than his age. He thought tatanda itong binata dahil wala itong balak na magkapamilya noon. Dahil ito namamahala ng kumpanya at playboy ito noong kapanahunan nito. At akala niya, choice nitong hindi magpatali. Bigla-bigla magpo-propose ito at may girlfriend na ito na hindi niya pa nakikilala or never pa nabanggit nito. Mula na mag-enroll siya sa gym,
Nabawi niya ang tiwala sa sarili. Nabawasan siya ng timbang at mas health conscious na siya ngayon. Isa-isa lang iho, mahina ang kalaban. Nangingiting sagot nito. I know it's too sudden, but it's like a whirlwind romance. When you meet her, you just know that she's the one. Kumbaga, destiny. Sagutin mo muna ang tanong ko, iho. Maaari mo ba akong tulungan sa sandaling makabalik ako sa susunod na buwan? Siyempre naman, tito, pero pwede bang makilala ko muna siya? Masyado kong mabilis at hindi katulad mo, tito. Sa edad kong to, iho, I need to rush. And at last, I found her. Akala ko I'm destined na tumandang binata. Better late than never. Ika nga. Ngiti nito. Hindi na ako makapaghintay. Naguguli na natitirang bahagi ng aking buhay na kasama siya. Are you serious, tito? O nabibigla ka lang? 100% iho. Makikilala mo siya sa tamang panahon. Ang masasabi ko lang, sa sandaling nagkita kami sa gym, nahulog ang loob ko sa kanya. She's the reason of my transformation and we really get along. Pag nakilala mo siya, magkakasundo kayong dalawa. I tell you my plan next month, once I already got the ring. Parang nagniningning ang mga mata nito sa saya. Malihim ka na ngayon, tito, ha? Pero nire-respeto ko po ang desisyon mo. Make sure, tito, she really loves you and not because your status. At wala siyang iba pang intensyon. Paalala niya dito. Kilala ko siya, iho. Hindi siya ganun. Magtiwala ka sa akin. Kaya nga sa susunod, samahan mo ako sa gym. Baka hindi mo na malalaman na makikilala mo na yung mahal sa buhay mo doon. Aniya dito. I don't think so, tito. Pero pag may time ako, pupunta ako sa gym na yun. Looking forward to that, iho. Para may ka-body-body na ako. Gusto mo bang i-enroll na kita sa isang personal training program? Naunit, tito. Gusto ko lang magpapawis para wag mo na akong kulitin na sumama sa'yo. Have a safe trip and see you next month, aniya dito. Pasensya ka na, iha. Ikaw halos ang gumagawa ng obligasyon ko at pabigat pa kami sa'yo. Ano po ba kayo, nay? Pamilya po tayo at sa mahabang panahon, kayo lang po nagtataguyod sa amin ng kapatid ko. Basta po alagaan niyo ang sarili niyo at huwag po kayong masyadong magpapagod sa trabaho. Inabot sa kanya ng ina ang bills ng mga bayarin sa katapusan at ang lingguhang sweldo nito. Enrollment fee ng kapatid, pambili ng gamit sa school, uniform, electricity bill, hulog sa utang noong na-hospital ang ina, upa sa bahay, kuryente at tubig. Kulang ang perang pambahid sa gastusin nila. Wala po kayong kailangang alalahanin, nay. Pinasigla niya ang kanyang boses para alasin ang alalahanin ng ina. Kumuta po ako sa work, nay, kaya wala po kayong dapat na alalahanin. Pagsisinungaling niya. Tiyakap siya ng ina. Maraming salamat, anak. Pasensya ka na't hindi ganun kalaki ang sahod ko. At hindi ko pa kayo naaasikasong magkapatid dahil stay-in ako sa trabaho ko. Naiiyak na sabi nito. Shh, nay. Isa lang po ang pinakikiusap ko sa inyo. Alagaan niyo po yung sarili niyo. Salamat ng marami, anak. Napakapalad namin ng kapatid mo dahil nagkaroon kami ng butihing anak at ate. Naluluhang sabi nito. Tama na po ang drama natin, nay. Baka ma-discover pa po tayo nito. Biro niya dito. Para pagaanin ang loob nito. Saka na niya iisipin paano niya babayaran ang bills nila. Lalo na't mukhang hindi siya babudget sa buwan na to. Kinausap na niya mga kliyente niya pero mukhang negative. Si Sir Marco na lang sanang inaasahan niya for referral. Pero out of the country ito at next month pa ang balik nito. Anyway, isang buwan pa lang naman na hindi siya babudget. So may trabaho pa siya. Kulang na nga lang ang pambayad niya sa mga bills. Absent siya ng 1 week kaya wala siyang komisyon sa mga session niya sa kanyang mga kliyente dahil wala naman silang PT session.